Morning mga kabakyard, welcome back again sa aming YouTube channel, ang Backyard ni Edith. Ayan, ngayong umaga mga kabakyard ay harvest tayo ng talbos ng alugbati at kaunting kalabasa at kaunting talbos ng kamuti para i-display natin doon sa ating munting tindahan. Ayan, kailangan kasi nating magtitinda-tinda din ng mga talbos-talbos. Ayan, dahil sobrang init nakaraan, talagang ito na lang ang mga natira ng mga pakunti-kunti. Ayan, sige, simulan na natin. Ito, maghahanap-hanap tayo dito ng mga talbos ng kalabasa. Ayan, kasi dito mga ka-backyard is may mga bumibili rin ng talbos ng kalabasa. Ano din siguro sila mga Ilocano. Minsan yung iba hindi din. Kaya lang natuto na silang kumain nitong talbos at ng kalabasa ito. Naghalo na ito dito mga ka-backyard. May talbos na ng kamote at talbos na ng kalabasa. Kasi nga itong kalabasa na ito is hindi namin ito itinanim mga kabakyard. Tumubo ito noong panahon ng tag-init. Ito namang kamote, gumapang lang to siya dito. Kunting area lang ito ang aking tinaniman, pero dahil ang kamote is napakadaling tumubo, kaya yan, gumapang na siya dito. Ito mga kabakyard, ito na yung gabi nakaraan. Namatay siya dahil sa sobrang init. Tapos ito na, may tumubong kalabasa, kaya naging kalabasa na at kamote na siya dito. Ayan ito, dito lang ako banda nagtanim ng kamote. Ayan lang, ayan ang kamote. Pero dahil sa sobrang dami na ng talbos, umabot na sila dito. Ayan na, gumapang na sila dito. Ito merong mga isa-isang bulaklak ng kalabasa. Ayan. Alam nyo kasi ito is napakasarap. Ayan. Sa mga marunong lang kumain. Pero marami pa rin sigurong hindi marunong kumain ito. Pero sa amin, sa mga Ilocana is masarap ito siya. Ayan. Hanap-hanap tayo ng bulaklak ng kalabasa. Ayan. Ito kahapon pa ito siya dapat na harvest kasi na. Pero okay lang yan mga kabakyard. Pwede pa naman din yan siya. Ito ayan, talbos ng kamote. Kuha tayo dito. Ayan. Tapos alam nyo kasi mga kabakyard, kailangan nating kumain ng mga talbos-talbos ngayon dahil sa sobrang init ng panahon. Ito, papakita ko pala yung itong ampalaya na ito mga kabakyard is tumubo lang ito. Buti pa yung tumubo. Napakaganda ng dahon, napakaganda ng bunga niya. Tingnan niyo mga kabakyard. Binalot ito ni Dani. Ang haba-haba talaga. Grabe, tos ang laki-laki na ilang dangkal na ito. 2 dangkal na siya. Magtatatlong dangkal na mga kabakyard. Grabe, ang ganda niya. Ayan. Buti pa talaga to. Tapos ito, tinukulungan ng manok. Ginawa niya ginawa niya ng agapangan ng ampalaya. Ayan pa bunga niya Ganda, 'di ba? Kahit na walang spray, walang abono. Tumubo lang siya dito. Dito ko kasi tinatapon pag ako ng mga gulay-gulay dito sa aming munting kusina sa kubo. Kaya yan, tumubo dyan ang ampalaya. Tapos ito din tumubo na rin ang nagkaroon na ng bunga ang aming napakababa lang na tawag dito, papaya. Yan, papakita ko yung kanyang mga bunga. Tanggalin ko itong mga dahon, mga harangan. Ayan, ang liit-liit lang nito mga kabakyard.
Sana yung masarap ito na papaya. Ito, ano ito, tanim ko sana ito. O, tignan nyo, oh. Naka, ano pa yan siya, ang tawag dyan. Nakatanim pa siya sa cellophane. Pero dahil hindi ko na siya nailipat, ayan, dyan na siya lumaki. Ayan na, oh. Kasing laki ko lang to siya, oh. Grabe, napakaliit. Pero, ang dami ng bunga. Tapos ito ay, ayan, may puso na, oh. Tatanggalin ko pala yan. Kunin ko ngayong itak muna. At tatanggalin ko ang puso ng saging. Ayan, ano lang yan mga kabakyard. 6 months lang yan. Dahil malalaki na siya na itanim ng aking anak. Aking anak ang nagtanim nito eh. Noong nakaraang taon. Pero ito na. Napakalaki na. Tanggalin ko ang kanyang puso. Ayan. Okay. Ayan na. Natanggal na siya. Ayan. So ito ang ating munting alugbati. Ito grabe din. Dahil sa sobrang init mga kabakyard. Kaya ito. Ilan na lang ang natira dito sa ating alugbati. Hindi lang. Kukunan-kuhan pa rin ito. Para magtalbos siya ulit ng maganda kasi ngayon umuulan-ulan na din. Kaya I'm sure maganda na ito ngayon. Ayan. Tatanggalin ko lang ng iyayat siya nung nakaraan. Ang tataba na ito eh. Kaya lang dahil sa sobrang init. Ito ang nangyayari. Tapos meron din kami ditong siling labuyo. Ayan. Pero konti lang ang hinog. Kasi naharbisan ko na siya kanina. Inuna ko itong hinarbisan. Hindi ko na siya na video. Ayan. Ito na mga kabakyard. Ito yung watermelon na to. Ito yung kasabay ng ng dito sa kamatis sa seedling tree nung nakaraan. Sinubukan ko lang siya itanim dito. Ayan. Tingnan nyo, oh. Ang laki na ng bunga nyo, oh. Ayan, ang laki-laki na. Nakakatuwa din. Ito, tapos ito na yung ating siling mahaba. Ayan. May mga bunga na siya. Ito. Oh, diba? Nakakatuwa lang. Yan. Hanap-hanap pa tayo dito. Ito pa. Saan pa kaya? Mayroong namatay. Oh. Wow, ito talaga. Ibunutin ko na lang to. May sira siguro at nalanta siya. Ay, ito, oh, tignan yung mga kabakyard. Oh, grabe, ang daming bunga, oh. Iisang puno lang to, pero natumba siya. Ang lakas kasi ng Kukuha muna ako ng mga kabakyard pantukod. Kasi sayang naman. Ayan, lalagyan natin ito ng tukod, mga kabakyard. Uy, ang dami pa namang bunga. Sayang talaga. Ayan. Ayan, oh. Grabe. Napakasayang. Ang kapal, ang daming bunga, buyag. Grabe, sa isang puno lang mga kabakyard. Tapos natumba pa siya sa sobrang bingat na ng kanyang bunga siguro. Bilangin natin kung ilan ang kanyang bunga. 1 ang itong pwede na. Aray, kahirap naman magpitas, hindi siya matanggal. Ayan. Ito nahulog o naputol. 3, 4, 5, 6. Ito ang laki-laki talaga, oh. Nakakatuwa talaga mga kabakyard, oh. Ay nako, grabe. Ayan, ang dami na. 6, 7, grabe, oh. 7, 8,
Oh, 9. Kadami kong ma-harvest talaga dito lang sa isang puno. 9. 10. Ala, grabe. 11. Ala, grabe. Nakakatuwa talaga mga kabakyard. 11. 12. Laka. 12. Aroy, kadami na talaga. Ano ba ito? Ang dami lang langgam talaga. 12. 13. 14. 15. 16. Aray, Diyos ko, ang dami talaga. Nakakatuwa talaga. 16. 17. 18. Aray, sayang. Naputol na naman. 18. 18 mga kabakyard ang pwede kong harvestin. Pero madami pa siyang natirang bunga. Oh. Aroy, ano ba ito? Sa sobrang lakas ng ulan talaga. Pinanglalagyan ko na nga ito ng ano. Oh. Ay, naku. Grabe. Nakakatuwa. Ayan. Kita nyo ito mga kabakyard. Bawat pagitan nila is tinataniman ko ng oregano. Kasi ito yung nagsisilbing ano niya. Ang tawag dito. Insecticide. Ayan. Para yung mga insektong lumayo sila. Yan. Yan. Yung mga ano yan. Meron siyang mga oregano. Yung mga tanim. Ayan. Oh. Alam nyo kasi itong oregano is walang dumadapo na mga insekto dito. Kaya yan. Isinama ko siya dyan sa mga sili. Oh, ayan. Oh, ito pa. Grabe. Nakakatuwa. Oh, ang lalaki ng bunga. Oh. Hala, grabe. Ang daming bunga. Laka. Hindi lang maganda yung kanyang dahon dahil syempre organic tayo. Pero okay lang. At least ang dami niyang bunga. Kahit hindi maganda ang dahon. At least ano, safe ang ating kinakain. Ayan. Siyempre, pati na din yung aking mga customer kasi mamaya ipapakita ko na sa inyo ang aming munting tindahan. Sisilip-silip tayo doon mamaya. Kung saan ko dinadala itong mga hinaharvest kong mga gulay. Ayan. Ito na, malapit nang mapuno ang aking maliit na lalagyan. Grabe, ang dami niya na talagang bunga. Grabe, nakakatuwa. Ayan o, ito na yung huli kong tinanim mo, pero ang lalaki na rin ang kanyang mga bunga o. Ayan, grabe na. Super dami na talaga. Ang lahat na ng puno may bunga o. Wow, ayan. Na-harvest ko na ang sili. Ito na yung ating kamatis. Hindi ko alam bakit nagkaganito kasi syempre naabutan siya ng sobrang init mga kabakyard. Kaya not feeling well ang kamatis. Pero kahit na ganyan siya is meron na siyang mga paisa-isang bunga. Ayan, meron na siyang mga bunga. Okay lang yan mga kabakyard. At least magkakaroon siya ng bunga. Kaya hindi na nga nalagyan ng balag kasi nga hindi siya ganun ka-healthy. Ayan, may mga bunga na siya, Ayan. Tapos, ito na yung talong. Wala na din, hindi na din siya malusog. Pero okay lang mga kabakyard kasi syempre ilang buwan ko na din itong na-harvest-harvestan. Siguro puputulin ko na ito siya para ipapatubo na siya ulit. Ayan, magtatali na tayo ng mga talbos. Ayan, nandito na tayo mga kabakyard. Ito na ang ating na-harvest. Halo-halo. Magtatali na tayo. Tali-tali na tayo ng gulay para madala na doon sa ating tindahan mga kabakyard. Ayan. Alam niyo mga kabakyard. Kaya kahit na kunti lang ang natatalbos ko is kumukuha talaga ako kasi
syempre ang aking mga anak natatakaw mag-snack, diba? So kahit pa paano, meron tayong pampalit sa sa mga snack nila. Kaya iyan, kaya ang payo ko sa inyo mga kabakyard, kahit na maliit lang ang space, pwede kayong magtanim ng iba't ibang gulay. Kahit pa kunti-kunti lang, katulad nito, mga tanim ko mga kabakyard. Hindi naman, ito na pala yung harvest kong kanina. Siling labuyo, ayan, kasi ang dami rin naghahanap doon sa may tindahan. Kaya yan, nag-harvest ako. Tapos, ititinda ko din yan doon, di ba? Babalot-balutin ko yan doon. Lahat ng mga produkto dito sa likod bahay, doon natin nadadala sa tindahan. Ayan. Pasilip-silip ko kayo doon sa ating munting tindahan na ang mga paninda ay galing dito sa ating backyard. Ayan, wala na atang alupati. Ito lang, parang dalawang tali lang ang magagawa. So, i-divide ko na lang ito. Ito lang ito. Kasi wala na. Para maging fair. Kailangan natin hati-hatiin. O, diba? Kahit sa paano, meron tayong naititinda. Ayan, ito na naman ang ating kaunting talbos ng kamote. Ayan, kunti-kunti lang. Kasi hindi naman talaga ako kumukuha ng marami mga kabakyard. Kasi nga minsan, hindi naman siya nauubos. Pero okay lang din kasi napapakinabangan ng aking mga alagang hayop din. Yung mga mga matatanda na mga mga gulay, mga matigas na kinakain kung hindi sa baboy ko ipapakain, sa mga manok naman. Ayan, ganito din yung gawa ko noong before pa na kami, bago kami natigil sa babuyan. Talagang ang mga gulay-gulay na tira, pinapakain ko sa kanila. Niluluto-luto ko yan dati, kaya marami akong mga stock dito ng mga kahoy. Kasi nga, nilalaga ko ang mga mga dahon-dahon, ay mga gulay-gulay na na yung mga hindi na nabibenta dahil syempre, hindi naman natin maiwasan na papanat na, pero at least hindi siya nasasayang kasi napapakinabangan. Yan, minsan ipapasilip ko kayo kung ano yung ginagawa ko ngayon. Sekreto para sa snack ng ating mga alagang hayop, para makatipid tayo sa kanilang binibiling feeds. Ayan, ito, konti lang ito, pero magkakapera na, di ba? Kasi ito ay tag 10 pesos bawat tali dito sa amin. Ang ganito. Pero hindi naman sila lugi mga kabakyard kasi kita niya naman ang dami. Ayan, wala na. Turon tayo sa bahay tubo. Magripak-ripak. O, ayan. Lang to, libangan. Sideline ito mga kabakyard. Ito na ang ating kalabasa. Kunti lang ang ating bulaklak ng kalabasa. Ito lang. Pero okay lang yan. At least meron. Diba? Ayan. Tapos na tayong mag-repack. Ito na ang ating sili. Marami-rami na din to. Ayan. Pupunta na tayo sa tindahan. Mga kabakyard, papunta na ito. Dinala ko yung mga baso. Kasi alam niyo naman si Danny pag magkape, dinadala niya dito sa may bahay kubo. Tapos, hindi na nakakauwi sa bahay. Kaya yan, ngayon pinadala ko yan yung mga ito na. Pupunta na tayo sa ating munting tindahan. Saan natin binibenta ang ating mga
gulayan ay ating mga gulay na na-harvest. Ayan. Naku, may puso din pala yung saging dito. Kailangan na yung ma-harvest. Pero sa sunod na lang. Mahaba na. Kasi kailangan natatanggal ang mga puso kaagad ng saging para malalaki ang kanilang mga bunga. Ayan. Punta tayo sa labas ng ating daanan. Ayan. Ito ang ating tindahan. Going tayo dito. Ang sasakyan. Ayan. Naku. May suki. Ito pala yung priceless ng ating ayan, ating priceless ng mga itlog. Sa mga gustong bumili dyan na egg, ayan po ang aming presyo. At ito ang aming munting tindahan. Ayan ha, grabe. Nangumpraman ka, oy. Daghan ana, oy. Pila ka buok ay mong nakuha? 50 na lang daw. Ay, 50 lang ang nabilin di ay. Ilahin. Oo ba? Nailain jud. Ito. Dito natin i-display ang ating mga gulay. Ay, suki namin mga kabakyard sa ice. Ang dami ng biniling ice. 50 pieces. Grabe. Ayan. Dito. Malupa-lupa. Kailangan natin tanggalin ang lupa. Ayan. Dito lang natin i-display mga kabakyard ang ating produkto. Ito na 50 na eh. Ano? 180. 180 no? Oo. Oh. Ayan. 150. Ito. Ito. Ay. 150. Oo. 60 man di. Ito ako na huna-hunaan kong na ibigay mo na lahat yung ice. Ay, may tubig-tubig. Naman. Nag-brown out man gusto ni Agi. Oh, dapat gahi na unta na tanan. Hindi ko gapo ta. Ito nga, wala. Wala pa siguro yung ice. Okay, nag-brown out. Pero kung wala unta to nag-brown out, oo. Aroy, nalagyan ng tubig ang siling. Salamat. Oo, sige, thank you pod. Ayan. May suki mga kabakyard sa ice. Oops. Okay. Ito na, sari-sari din aming tinda dito mga kabakyard. Kasi nga, siyempre para yung mga hanapin ng mga customer, nandito na lahat. Kahit pa kunti-kunti lang, at least kumpleto ang ating gulay. Ilagay mo ito yung mga baso dyan, oh. Ayan. Nati-display ko na. Itong ceiling galing sa likod bahay. Ayan, yung ibang gulay dito mga kabakyard is kinukumpra ko lang din kasi nga hindi pa kumpleto ang aking tanim na gulay doon. Tapos wala na rin kaming ibang gulay kasi nga sobrang init ng panahon. So, ayan. Ito, ayan, sari-sari. Ito bukas na ito. May taon pala. Ayan, silip-silip. Itong aming kaunting mga saging. Ayan, mga gulay na pinangkompra. Ayan. Dito na tayo sa loob mga kabakyard. Ito meron din tayong dito. Ito yung aming mga itlog na paninda. Ayan, pili-pili lang kayo dito sa aming mga egg. Ayan. So, ito, promote ko lang to. Ang aming ice cream. Ayan, si ice cream. Pwede rin kayong bumili dito, mga suki. Ayan. Ito na, ang kanyang laman. Kunti na lang. Ayan o, silip-silip lang tayo ng kaunti. Bakit ito na yung mga ice dito? Ayan, o. Pag naiinitan, kailangan magpalamig dito mga kabakyard ko, di ba? Ayan.
Yan ang aking puging bantay. Busy mag-cellphone. So, di ba? Kaway-kaway din dyan, bantay. Psst. Ay. Ay. Grabe man yan ka seryoso. Tingin ka din, oh. Ayan, nakadisplay na tayo. Babay tindahan. Balik tayo sa ating kubo. Ay, dito tayo dadaan. Ito ang aming paligid-ligid dito. Diba? Walang alaga ang aking mga halaman. Kasi nga, busy ako sa likod. At ngayon, yan, kaplanggana. Ayan. Ayan ang aming lodging house. Tignan nyo mga kabakyard. Dapat ito nakatings ko na ito eh. Pero walang mga alaga ang aking mga halaman. Pero okay lang yan. Basta okay lang ang income, diba? Ayan no, grabe. Yan ang aming bahay kubo na squatter. At least mga kabakyard merong bahay. Ayan. See you next my vlog na naman ulit. Thank you sa lahat ng aking mga subscriber, viewers, silent viewer dyan. Thank you very much sa inyong lahat. Sa patuloy na inyong panonood sa aking mga video. Abang-abang lang hanggang sa susunod pa ulit. Sige, bye-bye!